Sa tingin mo kaya, gumagana pa ang kuryente? Hindi, seryoso ako. N-O. Oo, totoo. Kaibigan ko. Oo, ikaw ang salamin. Ang batong salamin ay umiilaw. Mayroon silang iba't ibang mga mode. Oh, ang ganda niyan. Sa dami ng aming pakikipagsapalaran sa Europa, nakatanggap kami ni Danny ng tip tungkol sa abandonadong palasyo sa Portugal. Ang engrandeng ari-arian na ito ay dating pagmamay-ari ng isang pamilyang kilala sa kanilang galing sa paggawa ng mga muebles. Sila ang pamilyang nasa likod ng muebles na lagi naming nakikita sa mga abandonadong lugar sa Portugal. Ang palasyo ng pamilyang Pinto, dating simbolo ng tagumpay, ay nakatayo sa gitna ng kanilang mundo. Itinayo ito mga siglo na ang nakalipas sa isang liblib na lugar sa Portugal, patunay ng kanilang lakas at impluensya. Yumaman ang pamilya dahil sa sikat nilang negosyong muebles na kilala sa kalidad. Si Jose Pinto, isang matalinong negosyante, ay pinalawak ang kanilang operasyon sa ibang bansa at pinanatiling matagumpay ang kumpanya kahit sa mahihirap na panahon. Marami sa mga kasangkapan sa palasyo ay mga relikya mula sa dati nilang tanyag na negosyo na nagsisilbing direktang ugnayan sa kanilang pamana. Kahit matagumpay, nagkaroon ng tensyon sa relasyon ni Jose kay Mary at sa mga anak dahil sa labis niyang pagtutok sa trabaho. Ang palasyo, bagamat marangya, ay naging lugar ng pag-iisa para sa pamilya. Bawat silid ay umaalingaw-ngaw ng pagkakahiwalay kaysa sa mga pinagsaluhang saya. Sa simula ng dekada 90, naharap ang kumpanya sa matinding kompetisyon at problemang pinansyal. Bumagsak ang negosyo at napilitan ang pamilya Pinto na lisanin ang kanilang tahanan at lumipat sa mas maliit na bahay. Matagal nang nanirahan at nagmay-ari ng palasyo ang pamilya. Kapag kinumpis ka ng mga bangko o institusyon ang ari-arian, kadalasang napapabayaan at nakakalimutan ang dati ng masiglang lugar. Unti-unting nawawala ang personal na ugnayan ng gusali, naiiwan na lang ang balat na natatabunan ng kawalang pakialam at kasakiman ng mga korporasyon. Samahan kami sa pagbubunyag ng mga sikreto at kwento ng nawawalang palasyo. Isang pakikipagsapalaran sa kailaliman ang maglalantad ng kamanghamanghang bahagi ng kasaysayan. Maligayang balik sa Bros of Decay. Ako si Leslie, tulad ng dati, nasa likod ng kamera. Ginoong Denny, Hello sa inyong lahat. at nag-film kami ngayon ng isa na namang kamanghamanghang lugar dito sa bansang Portugal. Ngayon, ipinapakita namin sa inyo ngayon ang bahay ng pamilya Pinto at masasabi ko, ang tawag na bahay ay maliit na salita para dito. Ito ay literal na palasyo. Hindi ko lang alam kung kailan itinayo ang lugar na ito. Danny, may alam ka ba tungkol dito o sa itsura at pakiramdam nito? Sa tingin ko, simula 1,800 eskil. Hindi, siguro mga simula 1,000 siyam na rangs. Simula 1,000 siyam na raang o. Mukhang peke ito, hindi ito mukhang totoo. Kaya masasabi ko, simula 1,000 siyam na raang. Oh, ito ay marmol. Oh, Hindi ito totoo. Kita mo, makikita mo ang pintura dito. oo, pininturahan nila ito ng parang ugat sa loob. Kaya gusto kong subukang magmukhang totoo ito. Noong panahon ng Victorian, ito ay madalas ginagawa sa maraming paraan, talagang karaniwan at talagang karaniwan. Kaya oo, masasabi kong simula ng 1,000 siyam na raang S. Sige, pero kahit na ganoon, itong entrance hall na kakapasok lang natin ay talagang kamangha-mangha. Dito, iniimbitahan ng pamilya ang kanilang mga bisita at agad nilang nakukuha ang impresyon kung ano ang pamilya.
Mayaman sila, marangya sila, gusto nilang magpasikat at ito ang paraan nila para gawin iyon. Gusto ko ang kisame, napaka-Portuguese ng dating. Masasabi kong meron itong mga parang tinatawag ko silang stalactites. Lumalabas mula sa kisame. Oo. Yung mga nakikita mo sa mga kuweba, pero ginawa namang kisame. Itong mga ganitong klase ng kisame ay ibang klase ng kisame na karaniwan sa Portugal. Ito ay sobrang magarbo. Pero may isang lugar sa Portugal na masasabi kong ang mga kisame ay literal na pinakamaganda. Alam mo, yung lugar na Casa do Tarca. Ilalagay ko ang link sa taas. May mga pinya silang lumalabas sa kisame, kaya siguradong tingnan mo iyon pagkatapos ng video. Ito ang entrance hall na ginagamit para tumanggap ng bisita. Mayroon silang napakahalagang negosyo, kaya malamang nakaraniwan nilang ginagawa ng pamilya ang mga bagay na ito dito sa likod. Hindi ako sigurado kung anong klaseng silid ito noon. Maaaring isang malaking dining hall, maaaring isang event space, o baka katulad ng ganoon. Sa anumang kaso, ito ay isang malaking silid na dating mahalaga sa pamilya. Literal kung masasabi na ito ang opisina sa may pasukan. Magandang paliwanag yan kasi pumapasok ang mga kliyente, pumupunta sila rito at umuupo para makipag-usap sa may-ari. And nakikita mo ang mesa na ito sa gitna? Oo. Yan ay isang mesa sa opisina. Itong mga taong ito, gaya ng narinig mo sa kwento, ay may negosyo ng mga kasangkapan. Sila ay nasa malaking negosyo ng mga kasangkapan noong mga panahong iyon sa Portugal. At base sa itsura ng mga kasangkapang ito, siguradong maganda ang naging takbo ng negosyo nila rito. Sa upuang ito sa likod mo, Oh, tingnan mo yan. ito ang upuang pang-opisina. Naiisip mo bang umupo dyan at magtrabaho buong araw? Sa Portugal ba gawa ang ganitong muebles? Oo, nung araw, Oo. yung mga piraso ng balat, Ang galing nun. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan gumawa ng ganyan. Oo, yung iba sa mga piraso ay paisa-isang bahagi lang. Yung iba naman ay buo na, alam mo yun. Oh, Karaniwan bahagi lang ang mga upuan. tingnan mo ito. Halimbawa, wow, sobrang kamangha-mangha ito. At isa lang ito sa koleksyon na malamang ay ibinenta nila. Nandito sila sa opisina para makita ng kliyente. Talagang napakaganda. Pero sa kasamaang palad, gaya ng sinabi sa kwento, sina Ginoong Juicy at Maria, ang ama at ina ng pamilyang ito. Matagal na nilang pinapatakbo ang negosyong ito na minana pa sa kanilang mga lolo't lola. Pero sa kasamaang palad, humina ito sa paglipas ng panahon at sila ay nabigo, kinailangan nilang ideklara ang pagkalugi. At iyon talaga ang dahilan kung bakit nila nawala ang kilalang lugar na ito. At kung bakit kinailangan nilang lumipat sa mas maliit na tirahan. At kung bakit iniwan na rin ang lugar na ito. Napakalungkot na kwento. Pero nangyayari talaga yan minsan sa negosyo. Oo, Danny, nakita kitang itinuro ang chandelier. Oo, Napakaganda niyan. Malamang ay talagang inukit ng kamay. Isang bagay na gusto ko pang ipunto dito sa mesa ay itong lalagyan ng panulat. Tingnan mo itong magandang panulat at mga bote ng tinta sa gilid. Sa palagay ko, ito ay selyo. At nandito rin ang mga petsa. Kaya makikita mo na marami pang kasangkapan at iba pang bagay doon. Dahil hindi nila nailabas ang mga ito matapos umalis, malamang kulang ang espasyo sa bago nilang bahay para sa lahat ng kasangkapan. Ang kisame ay talagang kamangha-mangha rin sa kwartong ito at nakita mo ba dito sa gilid? May naiwan na napakalaking vault. Oh, grabe. Yan ay isang locking mesh. tingnan mo ang mga kandado. Wow! Sa tingin mo nagsasara pa rin yan? Siguro, Oh, ang kinis. Para talaga itong mantikilya. Tingnan mo to. wow. Meron silang AZ na kombinasyon ng lock sa harap. At saan ginawa ito? Ang Villanova? Oo, nasa Portugal din yan. Oo, Porto. Oo, bayan yan sa ilalim ng Porto. nakapunta na kami dun sa kabila ng ilog. Oo, Lahat din ng mga dokumento nila ay, naiwan pa rin dito sa ibabaw. oo, sa tingin ko tama ka, Ani. Malamang. Ang mga mas mababang palapag ng bahay na ito ay ginamit para sa lahat ng kanilang negosyo, parang headquarters ng kanilang negosyo.
Bukod sa mga pabrika na malamang ay nandito rin sa paligid, hindi ko alam. Baka iniwan na rin ang mga iyon. Malamang, pero oo, ito talaga ang mga living corridors. Mukhang saradong-sarado ito sa kasamaang palad. Tingnan mo ang alpombra sa unahan. Pero maaaring ito ang silid pulong kasi napakaluhikal nun. Doon ang opisina. Dito naman siguro silid pulong o silid para ipakita ang mga kasangkapan. Oo, tama ka. Sige. Diyan naman sa banda na iyon, ang mga pintuang ito ang daan papunta sa pribadong bahagi ng bahay nila kung saan sila nakatira. Para talagang mga pintuan ng opisina ito. Sa palagay ko, hindi ko nagagalawin masyado kasi nakadikit na talaga sila sa sahig. Pero napakagandang tinted na mga bintana para mabigyan ka ng sense ng privacy. Parang ito yung lugar kung saan kami nakatira. Ito yung lugar kung saan kami nagnenegosyo. Oh? May hagdang magdadala sa atin pataas mamaya. Pero gusto ko munang pumunta dito at tingnan kung ano ang nandito. May keto bro ito. Bago ko ito buksan, tingnan mo ang mga butas ng susi. May takip pa sila para mas mukhang elegante. Oh. Wow, oo, bukas ito. Oh. Dito tayo papasok sa isang uri ng imbakan ng bahay. Oh, parang basement. Oo, kumbaga. Yeah? Oo, sigurado. Maraming libro at gamit ang nakaimbak dito. Discovery. Mukhang grado ito mula sa isang paaralan, A5. Oo, maraming papeles. Makikita mo ang ilang math at mga equation na naiwan. Oo, marami akong napapansin sa lahat ng paaralan. Universidad. Nakita mo na ba yun? Oo. Malamang galing sa mga batang nakatira dito at malamang lahat ng kanilang mga libro sa paaralan na naiwan dito. Ano ang meron tayo sa bandang iyon doon? Mas marami pang imbakan at kung ano-anong mga bagay. Isang go-kart mula sa isa sa mga bata na nasa sahig. Sa ngayon, alam nating may 3 anak sila, kabilang si Margarita. Paulo at Ana. Kung hindi ako nagkakamali, oo. Natural, hindi kumpleto ang bahay ng Portuges kung walang sariling imbakan ng alak. Sa tingin ko, madalas uminom ng alak ang mga Portuges. Pero normal lang ito sa kanila bilang kasabay ng hapunan, hindi dahil sila ay alkoholiko. Hindi. Ito ay may takip pa ng cork. Oh. Tingnan mo yan, sayang ubos na, pero naghahanap ka pa rin ng puno dito. Swerte mo, ako ang maghahanap niyan dito. Wow! Maraming iniwang walang lamang bote. Bakit kaya nila tinatago ang mga ito? Danny, may ideya ka ba? Pupunuin ulit ang mga yon? Kaya pupunta sila at pupunuin ulit ng lokal na alak. Lokal na alak o sariling gawa nilang alak? Halimbawa, pag bumili ka ng bote sa supermarket, itinatabi mo ito para malagyan ng alak kung meron ka. Katulad ng ilang bahay noon, meron silang sariling maliit na production ng alak. Kaya siguro itong bahay na ito, siguro itong mga tao na ito, ay may sarili ring maliit na produksyon para sa sarili nila. Oh, Para sa sarili nila, malamang. baka kaibigan o pamilya ang gumawa nun para sa kanila. Madalas talaga yun nun. Oh, interesante. Sige. Panahon na, kaibigan, para tingnan kung saan sila nakatira. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito na umakyat sa hagdan at siguradong magiging espesyal ang pakiramdam ko. Aakyat ako sa pulang karpet papunta sa pribadong bahagi ng bahay. Pare, sabihin mo sa akin na napakagandang hagdanan ito. Oh, Sobrang gustong-gusto ko ito. Ibig kong sabihin, simple lang ito. pero nandito ang mga detalye. Oo, simple lang pero elegante at maganda, masasabi ko. At pagkatapos, aakyat ka sa unang palapag na may arko at matataas na kisame na magdadala sa'yo papasok. Ang nakikita ko sa harap natin ay agad na isang silid tulugan ng bahay. Wow! At nakikita ko na agad sa gilid ng aking mata ang ilang kamanghamanghang bagay. Kaya papasok muna ako doon
at ipapakita ko sa iyo ang gandang ito. Wow! Ang una kong ginagawa ay tumingin sa itaas. Oh, Tingnan ang kisame. Ito na ang pangalawang bahay sa Portugal o pangalawang palasyo sa Portugal na kinunan natin ng video na may napakagandang mga kisame. At nagugulat lang ako sa kanila dahil kadalasan hindi mo yan makikita sa Portugal. Isa itong napaka-Italianong bagay. ngayon bihira na makakita ng ganito pero dati lahat ng pinakamayayamang bahay ay meron nito. And gaya ng nakikita mo, hindi siya parang pininturahang kisame, meron siyang parang plaster. Yung pintura, Ito ay halo ng iba't ibang kultura. may crown molding kahit saan at ang kanal dito ay kitang-kitang nakasabit sa gitna. Talagang gusto ko ito kahit na napakaganda talaga nito. Sa Portugal, hindi gaanong mahalaga ang mga chandelier kumpara sa France at ibang magagarbong lugar. Minsan sakto lang talaga sila, gaya dito sa kwartong ito. Sobrang gusto ko talaga ito. At pati ang mga pader ay nilagyan ng ganitong klaseng crown molding. Itong plasterwork dito, talagang kamangha-mangha. Sa tingin ko yung kwartong pinasok natin ngayon ay maaaring naging master bedroom ng lugar na ito. Oo nga. Malamang nasa gitna ito ng bahay. Napaka-prominente ng kwartong ito at maayos pa rin gaya ng nakikita mo. Malamang, ang kasangkapang nakikita natin sa kwartong ito ay gawa ng kanilang kumpanya ng Jose Maria Der Company. Dama mo talaga ang pagka-Portuguese dito. Oh. Ano to dito? Sa taas? Unan lang. Sige, nagiging interesting na. Oo, kakaiba talaga ang hugis nito. May kung ano. Wala na, walang laman ang mga nightstand. Sa tingin ko ang nangyari dito ay, syempre, kinuha na ng bangko. Nawala na ang kumpanya nila. Pagkatapos, tinanggal nila lahat ng gamit sa bahay sa kahit anong paraan. Iniwan nila ang malalaking kasangkapan dahil hindi madadala ang mga iyon. Anong obra maestra? Tingnan mo yan, may kumot pa rin doon. May gamit pa rin para sa amoy ng putik. Gusto ko to. Hindi ko alam kung makikita mo sa camera pero medyo bilog ang hugis nito. Kabineta. Ano ang ilalagay mo dito? Damit, sa tingin ko. Oh, malamang tanong lang talaga yan. Amoy. Amoy, oo, iniwan na to simula pa noong 1990 dekada pero naaamoy mo pa rin ang mga tao. Yung amoy na yon sa bahay, parang ang tagal mawala. Interesante yon. Kada pasok mo sa ibang bahay, iba ang amoy pero sa bahay mo, di mo na napapansin. Isa yon sa mga bagay na nasasanay ka na lang. Isa ito sa mga espesyal na vanity. Masasabi ko, tama. Masasabi ko rin pero medyo moderno kasi mataas siya. Oo, kadalasan nandito yung parte na ito para sa mga sapatos. Pero dito, medyo mas mataas siya. At dito, si Maria ay papasok tuwing umaga. Titingin sa sarili niya. Titingin sa kasangkapang ginawa ng kumpanya niya. At aayusin ang sarili niya para gumanda. Makikita mong gawa sa iba't ibang bahagi ang mga kasangkapang ito at pinagdugtong gamit pandikit o iba pang paraan. Gusto mo bang makita ang astig na bagay sa tokador na ito? Oo naman, oo, pwede kang literal na tumayo dito at makita ang bawat gilid ng mukha mo. Gusto ko kung paano gumagana ang kasangkapang ito. Oo, at dito naman, makikita natin ang iba't ibang sombrero na sinusuot niya dahil siyempre siya ang ginang ng isang malaking boss. Kailangan niyang laging maganda kaya tiyak marami siyang koleksyon ng sombrero, damit at bestida. Malungkot na bahagi ito. Tingnan mo. Yung gusali ay nagkakabiyak-biyak na. Nagkakawasak, hindi ito naalagaan. Malamang kinuha na ito ng bangko, hindi na nila naibenta, tapos iniwan na lang. Para sa pagbagsak nito. Nakakalungkot, talagang nakakalungkot. Gayon din para ituro ang alpombra. Napaka-Porsche talaga ng ganitong alpombra. Madalas ko itong makita sa Portugal dati.
Pati na rin sa bahay ng lola ko. Talagang kahit saan ito makikita. Kahit saan mo ito makikita. Wow! Balik tayo sa pasilyo. Nakita mo? Parang may salamin sa gitna ng pasilyo. Oo, nakita ko. Oy, lahat, punta muna tayo sa kabila ng bahay. Oo. Oo, kasi may nakita akong ilang astig na kwarto dito. Oo, ito talaga ang gusto kong ipakita. At ito, sa tingin ko, ay dating ginagamit bilang sala ng bahay, yung malaking living room, masasabi ko kung saan sila nagtitipon-tipon. At may napaka-interesanting chandelier sa gitna, tingnan mo. Tanso o copper ang chandelier dito. Pwede bang sabihing may kulang dahil sa chandelier? Oo, may nawawalang piraso. Ang ganitong mga chandelier kadalasan, Denny, buong paa niya ay puno ng tubig. tubig yan. Sana tubig yan, medyo kayo manggi kasi. Hindi, tubig yan. Sa tingin ko, tumutulo yan mula sa kisame. Oo, tingin ko tubig yan. Nakakainis, gumagawa pa naman ako ng astig na kuha. Pasensya na, tol. Oo, tubig nga. Sinasabi ko lang, ganitong channeler nilalagay sa ibabaw ng hapagkainan. Kaya siguro naging silid kainan ito. Hindi ako sigurado. Pero ang ganitong klase ng mga chandelier, at makikita mo sa mga video mo, laging ang pinakabonggang chandelier ay inilalagay sa ibabaw ng hapagkainan. Ang ganda nito. Parang ngayon ko lang nakita ang ganito. At sa napakagandang kisame sa itaas niyan. Wow, parang ang kisame ay katulad din ng lugar na kainan. Oo, pero sa kasamaang pala dito, isa sa pinakamasamang kaso ng pagkabulok ang nangyayari sa bahay. Sa tingin ko baka may tagas sa kisame o may bumababa na kung ano. Oo. Pero malamang kailangan ng malaking pera para maayos ito. Kailangan mong mag-ingat. Dapat doon ka. Talagang nagkakabiyak na ito. Para sa akin, ito rin ay isang napaka-Portuges na piraso. Yeah. Nakita ko rin ito sa Belgium, pero iba ang hugis. Medyo kakaiba. Hindi may sofa sa ilalim, pero kahawig, pero napakaganda. Kaya malamang gawa rin ito ng kanilang kumpanya ng paggawa ng muebles. At dito sa gitna ng kwarto, mayroon pa tayong isa pang piraso. At napansin ko lang dito sa ibaba na may ilang mga note na naiwan at mukhang may kaunting doodle mula sa isa sa mga bata. Talagang nakakatuwa ito, sa palagay ko. Siguro ito ay mula sa isang tao. Isang scrapbook? Mga ginupit mula sa dyaryo. Sa tingin ko, Tingnan mo yan. At lahat ng ito ay mga lumang ginupit mula sa dyaryo. Wow! Kamangha-mangha! At may ilang maliliit na guhit din na iniwan ni Ginoong Worldwide. Sa tingin ko si Paulo ang gumawa nito habang nakatingin. Ipinakita niya ang isang batang lalaki dito. At tingnan mo yan. Sa tingin mo ba batang lalaki yan o daga? Daga. Pasensya na, batang lalaki, daga. Wow! Sa tingin ko kay Paulo ito, pero di ako sigurado. May tropeyo din sa ibabaw. Nakita mo na. Pista ng Sidale. Makikita mong mula ito sa 1,936 pista ng lungsod, isa itong rally. Wow, siguro may gusto silang makuha doon. Sige. Yung kwarto doon, Danny, yun. Yun? Iyan ang gusto mong ipakita. Tingnan mo lang itong obra maestra na ito. Ang kisame doon sa itaas ay talagang kamangha-mangha at ito ay siguradong isa sa pinakamagagandang chandelier sa buong bahay na ito. Totoo yan? Gustong-gusto ko ito. Ang gold plating. Itong parang, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero itong tela sa paligid nito. Yung pulang bagay. Ito yung pulang pelos? Sa tingin ko, pulang pelus nga, tama. Tapos itong obra maestra, parang hiya sa gitna. Masasabi ko, Salamin ito. sobrang gusto ko talaga itong piraso na ito. Maganda ito. Ramdam ko agad ang presensya ng mga tao sa kwartong ito. Parang magkakasama pa rin sila dito, nakaupo sa magagandang upuan sa paligid ng coffee table. Siguro sa gabi matapos ang masarap na hapunan. Josie, Maria, Ana, Paulo at Margarita, kung hindi ako nagkakamali, Margarita? miyembro sila ng pamilyang ito.
At itong mga upuan, Danny, napakaganda talaga nila. Pinakagusto ko ito dahil napaka-Portuguese niya. May gusto ka bang sabihin tungkol dito? Dahil ilang beses mo na itong nakita, di ba? Pero medyo kakaiba ito ngayon. Oh, ito ay siguradong isang Portuguese na piraso. Kahit na ang mga upuang ito ay parang kumakatawan sa Luis, yung 15 na upuan, Oo, yung mga Pranses. Oo, yung mga Prances. Karamihan dahil sa mga paa, tulad ng nakikita mo, ang mga paa ay may kurbadang binti, kaya ibig sabihin nito ay cabriolet na binti. And nagtatapos ito sa isang scroll, sabihin na natin yun ay peg hands na may scroll. At syempre isa pang bagay na talagang Portuguese sa upuang ito ay ang pulang pelos na upholstery. Talagang, at sinadya nilang gawin yon para bumagay sa mga pader. ang pader. At totoo, sasabihin ko sana ito dito, pero nauna ka na. Dahil sila mismo ang gumawa nito, nagawa nilang pagbagayin ang buong bahay sa isa't isa. Oh, Pininturahan nila ang pader na parang mga upuan, nakakabaliw. baka nakuha nila ang upuan matapos pinturahan ang pader. Hindi ko alam. Sinasabi ko lang naman. Hindi, pero oo, halatang Portuguese sila at mahalaga talaga. Isa lang sa mga upuang yan, para lang bigyan ka ng ideya, isa sa mga upuang ito ay maaaring mula pa sa myth at noong 1700 S. Talagang luma na sila at dahil kakaiba talaga ang mga ito. Nakita ko ito sa isang auction na parang 26,000 or higit pa, isang upuan lang at ganito ito kahalaga. At isipin mo ito. Nakatayo lang sila dito sa loob ng abandonadong bahay na ito. Nabubulok sa ilalim ng mga guho. Grabe yun. Nakakalungkot lalo na dyan. Makikita mo talagang Portuguese sila tulad ng mga bulaklak, yung simpleng bulaklak. Oo, pero ang pagsasama ng mga individual na upuan para maging bangko ay isang napaka-Portuguese na gawain. Totoo, tama yan. Ito, kakaiba sa kahit anong bansa. Karaniwan kasi, ang sofa buo ang likod. Oh, likod. Ako rin, may coffee table sa gitna ng kwarto at magandang estatwa ng babae sa ibabaw nito. Akala ko mabigat, pero magaan lang pala. Magandang coffee table. Muli, bumabalik na naman ang mga disenyo ng bulaklak. Talagang mahilig sila sa magarang dekorasyon sa bahay. At oo, mula doon, mula sa kanilang palasyo, mas marami pang ganoong mga upuan dito sa bandang ito. Wow! At syempre, ang pinakakapansin-pansing bagay sa buong silid na ito, ang wing piano, kung saan malamang isa sa mga miyembro ng pamilya ang tumutugtog tuwing gabi. Danny, tingnan mo, pareho pa ng tela ng upuan dito sa mga silya. Oo. Malamang sila mismo ang gumawa niyan. Oo, mukhang sinadya nila dahil gusto nilang magtugma lahat. Kung itinugma nila ang pader at upuan, bakit hindi pati ito? Ay, maganda pa rin ang kondisyon nito. Ang Blutnack ay tatak na Aleman. Karamihan sa mga piyesa ay hindi na tumutunog. Makikita mo pa nga ang buong mekanismo sa loob nito. Wow, maayos pa rin lahat ng kwerdas. Mukhang maganda pa. Oo, sa tingin ko kung aayusin mo lang ang tono nito, malamang ay maayos pa talaga ang lagay nito. Oo naman. Ang ganda ng piyesa na yan. Isara mo ito ng dahan-dahan. Ayos ka ba? Oo, ayos lang ako. Sige, tinitiyak ko lang na hindi ito mabagal. May kandado pa ako para sa piano dito. Ay, wow. Nakikita mo ba yung mga switch ng ilaw dito? Sobrang gusto ko sila. Sa tingin ko, ito yung unang klase ng switch ng ilaw na meron sila. Tapos, dinagdag na lang itong mga ito kalaunan. Hindi tulad sa basement, kung saan yung mga switch ng ilaw ay may mga kable sa ibabaw, dito nakabaon na sila sa pader. Sa tingin mo kaya gumagana pa yung kuryente? Hindi naman talaga. Oh. Oo, gumagana pa. Kaibigan ko. Oh, ikaw ang salamin, umiilaw ang bato. May iba't ibang mode ang mga ito. Oh, ang ganda niyan. Pinapaliwanag ulit ang kwartong ito at binibigyan ng alindog kahit hindi ito gumagana. Wow, gusto ko yan. Hindi ko inasahan yun. Medyo nanginginig pa ako. Oh, bihira makakita ng gumaganang kuryente sa Portugal.
Hindi. Minsan nakakakita kami nito. Ang mga bansa kung saan nakakakita kami ng mga bahay na may pinakamaraming gumaganang kuryente ay tiyak na Estados Unidos. Oo. Malaki rin kasi ang bansa na yon. Oo. Kaya Pero karamihan sa mga bahay na pinuntahan namin sa Estados Unidos, si Danny ay laging may kuryente pa rin na gumagana. Oo. na talagang kakaiba. Dahil ang mga tao mula sa Estados Unidos ang nagsasabi, grabe, nakakabaliw ito, na gumagana pa rin ang kuryente sa Europa. Pero nung bumisita kami sa Estados Unidos, lahat ng kuryente ay gumagana pa rin. Sa tingin ko, ito ang hindi gaanong formal na kainan. Oo, nakita na natin yung formal na kainan kanina. Ngayon naman ang hindi gaanong formal. Kasama nila ay 2, 5 silang tao. Kaya posible na dito sila naghahapunan. 6 bilang ko ng upuan pero ayos lang. Oh, ito rin yung isa na naitutulak palabas. Oo. Tulad ng nakikita mo, napakaganda pa rin ng kwarto. Oo, at hindi ko pa nga ipinapakita ang kisame. Oo, ito yon. Ganitong klase ng mga bahay. Kailangan mo ring palaging itutok ang kamera pataas. Palaging ipakita ang kisame na yan. Laging iniiwan ang pinakamaganda sa huli. Oo, totoo yan. Maganda siya, talagang maganda. Telefunken. Binigyan ako ng tito ko ng isa sa mga radyo na ganito noong lumipat siya sa Spain mula Belgium. At hanggang ngayon ay nasa akin pa rin ito. Sobrang gusto ko talaga ito. Isa itong German radio? Telefunken ito, gawa sa Germany. Wow. Kaya meron din sila nito dito sa Portugal, malamang sa buong Europa rin. Oh, Maganda ang orasan sa dingding. Akala ko umaandar pa ang oras, pero huminto na pala, 5:45 na. Sa isang araw, ilang taon na ang lumipas. Ang fireplace na puno pa rin ng abo sa loob, Diyos ko, kailangan mo bang isipin iyon? Noong ito ay maliwanag pa, ang apoy ay nagliliyab. tingnan mo yan. Ang ganda ng ukit dyan. Oh. Gusto kong subukan gumawa ng ganong apoy. Hindi ko pa nagagawa. Gamit ang bellow. Sige, pwede mo lang hipan yan. Pareho lang ang epekto. Pareho ang epekto. Pero ito parang totoo. Oh. Isang painting na posibleng ginawa sa bahay. Gustong gusto ko rin ito. Oo. Maganda ito. Gawa ito ni Musilia Lucilia. Hindi ko alam kung ano ito. Wow. Magandang kanayunan at ang mga kandila. May nakita ako, pwede ko bang ituro? Ito ba? Oo, ang lola ko ay eksaktong ganon, tulad ng eksaktong pinagtatrabahuhan ng lola ko noon. Parang isang mayamang babae, masasabi kong ganon, at ibinigay niya iyon sa lola ko, at eksaktong pareho sila. Oo, eksakto. Wow. Grabe yon. Gusto ko na nandito pa rin ang mga kandila. Kalahating natunaw mula noong nakatira pa sila. Buti na lang, unti-unti na ring guguho ang pader at may mga pirasong nalalaglag. Dito, dati silang nanonood ng television rito, tingnan natin kung nandoon pa ang mga plato nila. Oo, nandyan pa nga. Oo, ito yung mga simpleng plato na ginagamit ko dati tuwing kumakain ako sa kwartong ito. Bakit mo nilagyan ng pambalot na papel ang lahat ng bagay dito? Para maprotektahan ang cabinet. Oo, Sige. para maprotektahan yung mga plato. Oo, nakikita ko naman yun. Magagandang likhang sining kahit saan. Siyempre, relihiyon, hindi mawawala sa ganitong bahay. Siyempre. At nakita ko rin ito at nakuha nito ang interes ko. Ito ay, sa tingin ko, isang patalastas para sa isang musikal kung hindi ako nagkakamali ang The Sound of Music. Oo, yun ang mga patalastas para sa Oscars. Ah, talaga. At lahat ito ay galing sa isang napakatandang dyaryo, gaya ng nakikita mo. Wow, ang ganda naman. Huling silip sa kwartong ito bago tayo magpatuloy. Oo. Ipakita mo lang. Wow!
Mahirap iwan ang ganitong bahay. Siyempre, mahalaga rin ang kusina dahil dito inihahanda ang pagkain para sa pamilya. Sa tingin ko, base sa kalagayan ng bahay at pamumuhay dito, tiyak may mga katulong silang nagluluto para sa kanila. Oh. Malamang hindi nila mismo ginagawa yon. Hindi. Napaka-Portuguese ng kusinang ito na pinasok natin. Medyo simple lang talaga. Nung araw, normal lang na magkaroon ng simpleng kusina na ganito. Para lang ito sa pagluluto, hindi para sa pagpapasikat. Oo, tama ka. Gusto ko yung mga plato na meron tayo dito sa chimenea. Wow, ang gaganda nila. Nagpapakita ng mga tanawin sa Portugal. Nagpapakita ng relihiyon ng Portugal. Nakikita natin ang mga ito sa maraming lugar. Talagang karaniwan sila. Malaki itong alak kung tama ako. Tama ba? Hindi ito biro tungkol sa alak. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang layunin niyan. Sige, pero Ginagamit lang namin ito pampalamuti. Sa totoo, hindi ko alam. pinatay naman nila ang tubig na mabuti naman. Oo, kaya meron kaming mga cabinet dito sa itaas para paglagyan ng iba't ibang klase ng pampalasa at mga gamit. At syempre, isang malaking lutuan para magluto para sa pamilya. Dito banda. Hindi rin. Totoong marmol ba yan? Oo, tunay yan. Syempre. Siyempre, kusina ito, totoong marmol lagi. Oo, dito rin. Maliit ang mesa. Siguro para sa almusal. Amerikanong frigidaire. Feel ko na freezer. Gusto mo bang makita ang freezer? Oh, napakalaki nito. Gustong gusto ko talaga ang mga lumang estilo ng frigidaire. Oh. Malamang nilagay ko yan. Oo, para buksan. Para hindi buksan. Pero hindi na ganun ngayon. Malamang hindi ko nagagamitin yan ulit. Tara, punta tayo sa kabila. Gustong gusto ko na buong bahay ay nilatagan ng isang mahabang pulang carpet. Para sa akin, mukhang maharlika at mayaman. At siguradong may dahilan sila kung bakit nila ginawa yon. Kita mo naman, ang ganda ng carpet paakyat dito sa hallway papunta sa mga kwarto. At dyan tayo pupunta ngayon. Pupunta tayo sa mga kwarto sa magkabilang gilid. Pero bago yon, nandito rin ang isang banyo na sobrang eco. Naririnig mo ba yon? Oo. Oo, mataas ang mga kisame dito at napakahalo ng espasyo sa loob ng bahay, pangit ang kisame. Masasabi kong simple lang ito. Hindi ko kailangan mag-ingay dito. Sobrang lakas ng echo dito. Pero lahat ay nilagyan ng marmol dito sa banyo. Tingnan mo ang mga kasangkapang ito. Nandito pa rin ang astig at magandang kulot na buhok. Ang mga drawer na ito ay literal na gawa sa isang solidong piraso ng marmol, pati na rin ang mga hawakan ay marmol din. Nakakamangha ito. Maganda ito. Nandito pa rin ang lamparang langis ko. Dapat tayong mag-ingat sa pagbabalik nito. Tingnan mo lahat ng nandito. Para sa akin, napakaibang itsura ng banyo na ito. Hindi na gumagana yan. Nasubukan mo na kasi ang level na yan. Isang inidoro, isang bidet sa tabi nito. Pare-pareho ang hugis. Magkatugma lahat. Tapos andyan din ang bathtub sa tabi nila. Pwedeng maligo ang pamilya. Sa palagay mo ba, noong itinayo ang lugar na ito, kasama na sa plano ang banyo sa bahay? Sa tingin ko, oo. Oo, sa tingin ko rin. Simula noong 1900s. Oo, sigurado. Oo, sigurado. Magandang banyo, pero hindi ko ito ipapakita ng matagal. May ilang bakanting kwarto din sa bahay na ito. Kaunti lang ang upuan sa loob at hindi ko alam kung bakit napakaliit ng mga ito. Pero silid pala ito ng mga bata. Tingnan mo ang mga upuang ito. Kung uupo ako, Hindi dahil sa mga upuan. hindi. Hindi, ang laki ng kama na nasa loob ng kwartong ito ay sobrang liit kaya nandito ang mga ilaw, kita mo, Oh, mga ilaw sa bawat gilid. Kaya hindi malaki ang kama. kaya siguro may dalawang kama dito o kung ano man kasi may dalawang switch din. Oo, tama, posible nga yun. And itong mga upuan na nakikita mo ngayon ay Victorian at ang mga paa nito pareho ulit sa ibang upuan na cabriolet. Magaganda sila. Magaan sila at talagang kahanga-hanga.
Oo, talagang Victorian ang silid na ito. Grabe, nakikita mo ba ang mga kwerdas at ang loob? Oh, Hindi ito palaman mga kwerdas lang. Pwede bang ilapit ang ulo mo? nararamdaman ko na yon habang nakaupo ako dito. Oh, napaka-elastiko niya. Oo, pero kita mo pati yung kisame, sobrang Victorian din. Pininturahan ito. Hindi talaga siya totoo. Oh, iisipin mong plastic to. Hindi, nandito ako sa side na to. May ilang sulok na plaster pero halos lahat ay pininturahan lang. Nakakamangha. At yung gold-plated na kanal dito sa gitna ng kwarto, wow. At saka, yung mga takip ng door lock sa lahat ng dako, wow. At dito na tayo sa huling 2 kwarto sa pasilyong ito, ang mga huli na ipapakita natin. Ipakita natin ito dito. Una, pwede kang pumasok sa loob. Marahil galing ito sa batang dating nakatira rito. Mali pa rin ang pagkakagawa. Pareho pa rin ang estilo ng kama na nakita natin dati. Pero medyo iba lang talaga ang hugis. Kaya hihilingin ko sa iyo na mag-ingat ka sa paglalakad dahil sa likod mo ay maraming nabubulok. Kung hindi mo pa napapansin, Oo, napansin ko. kailangan ko itong bantayan dahil lumulubog na sa kanto na iyon. Hindi ako lalapit masyado. Nakakalungkot makita na ang lugar na ito ay nasisira na agad kahit sandali pa lang ang lumipas. Oo, pati na rin ang kisame, ang mga palamuti sa plaster. Maganda na ulit. May ilan pa tayong kailangang ituro dito sa kwarto at siguradong itong larawan na nandito. Ginawa ito dito sa bayan kaya hindi na. Natakot lang ako kasi parang nahuhulog itong taong ito. Nahawakan ko kaya medyo tumalbog. Pasensya na. May babae at lalaki tayo. At alam ko na ang lolo ng lugar na ito ay tinawag na Mario o kung anuman. Kaya maaaring siya nga ang lalaking iyon kasama ang kanyang asawa. Magandang misita sa tabi nito. Mag-ingat ka, pakiusap. At dito, meron tayong parang guhit ng bata mula kay Ana Margarita Margarida. Oh. Kay Margarida, ginawa noong Enero 20, 1980. At ang medyo nakakatuwa para sa akin tungkol sa lugar na ito ay maliit pa ang mga bata noong ginawa nila ito. Iniwan ito noong dekada 90, kaya malamang teenager na sila nang umalis sila rito. Pero marami pa ring gamit ng mga bata dito na kakaiba para sa akin. Magandang painting na ginawa niya, kaya malamang ito ang kwarto niya. Mababa din ang chandelier, mukhang hindi ito para sa Olandes. Hindi. Paano mo tatawagin ang mga takip na ito na nakatakip sa mga bintana dito? Kurtina ba? Akala ko baka may espesyal silang pangalan. Baka meron nga, pero hindi ko alam. Madalas mong makita ang mga ito sa Portugal. Oo, kurtina lang. At medyo nakakabaliw kasi sa loob mukhang simple lang, pero sa labas parang pininturahan ng ginto. Oh. Ang ganda. Ito na ang huling kwarto sa palapag na to, kaya tingnan na natin. Sa tingin ko, bagay din sa akin ang kwarto na ito. Wow, mukhang ito rin ay naging master bedroom o pangunahing kwarto. Posible. Oh, hindi ko rin alam. Baka noon, kasama pa nila ang mga lolo't lola nila na karaniwan sa Portugal noong panahong yon. Ang ganda ng kisame. Hindi kapansin-pansin ang chandelier, pero hindi rin nagpapahuli ang kisame kumpara sa nakita natin kanina. Ay naku, Mula sa langit, tapos itong mga halaman, itong mga bulaklak na namumukadkad dito. Wow! Gusto ko yung kumot sa kama. Para siyang mabalahibong kumot. Ang ganda ng kama na ito. May nakaukit na anghel sa loob nito. Wow! At pagkatapos, katabi nito ay ang nightstand. At sa ibabaw ng nightstand, may isang bagay na karaniwan ding makita. May naiwan na Biblia. Dati, lahat ay may Biblia at nagbabasa ng talata gabi-gabi bago matulog. Gusto ko sanang gumana yon. Siyempre, maikling paglalarawan kay Maria.
Oh, ano to? Bookmark lang ba ito o kung ano man? Akala ko may espesyal na laman. Hindi, wala namang special talaga. Danny, tingnan mo ang mga upuang ito. Kapareho sila ng disenyo ng headrest ng kama. Oo nga, grabe. Ang galing nun. Tapos may maliit na version pa nito. Pati yung upholstery niya, napakaganda. At saka yung ulo ng babae. Isa ba ito sa mga sombrero? Kapag namatay ang asawa, kailangan nilang isuot yon? Hindi ko alam. Hindi. Hindi, may magarang sombrero lang na isinusuot tuwing linggo o kapag sila ay lumalabas. Para sa akin, mukha itong sombrero sa libing. Ibig kong sabihin pwede naman pero pakiramdam ko pare-pareho lang lahat ng sombrero. Sige, Kaya nilang isuot ito sa isang special na okasyon o sa isang libing. ang mga Portuges ay madalas na nagbibigay ng malaking halaga sa kanilang sombrero, lalo na ang mga babae. Parang sila, hindi naman talaga, hindi. Hindi naman talaga. Dati, mas madalas silang may suot sa ulo, hindi sombrero. Pero masasabi kong mas yung mga mayayaman. Oo, Oh. Sa kabila naman, may ilan pa tayong talagang interesante. May isa pa tayong naiwan na larawan dito. Siya rin ang babaeng nakita natin kanina. Pero hindi rin mawawala ang asawa niya dito. At meron din tayong isang diploma na pang-akademiko kung hindi ako nagkakamali mula sa asawa niya. Jomeo, tingnan mo. Nandito ang pangalan mong Jomeo. Tama ba? yan ang pamagat ng dula, JMIRO. Talaga. Sandali, basahin ko muna. Ay, hindi. Hindi. Mil Pinto, oo. Tama ka talaga. Oo, honorable mention lang siya na nagmula sa 1922, 1925. Oo, maganda. Ang ganda ng kwarto ulit o baka dito pa, may ilan pang bagay. Napakakliskis ng bubong. Mukhang harmonika ito o kung ano. Hindi ko alam kung ano ito. Clutch, wala talaga akong ideya. Isa itong napakakakaibang aparato. Wala akong ideya. Hindi pa ako nakakakita ng ganito dati. Kung may nakakaalam, pakisabi po sa amin. Pero wala talaga akong ideya kung ano ang ginagawa ng makinang o aparatong ito. Ilang bagay. Pero ito ang tokador kung saan sila nagpapaganda tuwing umaga. At itong malaking kabinet dito, pati na rin ang aparador, pareho ng disenyo sa kama, lahat ng gamit dito sa bahay ay magkakatugma. Sige. Oras na kaibigan ko para maglakad-lakad. Hanggang sa pinakahuling palapag ng lugar na ito. Napakaganda ng kisame kapag paakyat ka rito. Iba ito kumpara sa mga nakita na natin dati. Talagang kakaiba. At mukhang gawa ito sa kahoy. Oh, Geometrico ito. isang bagay na talaga akong napansin nung paakyat ako dito ay nagbago ang carpet. Hindi na ito pulang pelus. Naging kulay kayumangging carpet na ito. Oo, Kumupas na ako, siguro dahil papunta na tayo sa silid ng mga katulong. Dito siguro dati natutulog ang mga katulong. Tingnan natin. Nakikita na natin dito ang isang kwarto na mas hindi maganda kumpara sa mga nakita natin sa ibaba. Oo, Danny. Ito ang silid ng iyong katulong, di ba? Parang bahay na rin ito. malamang Oo. Sa tingin ko, wala namang miyembro ng pamilya ang matutulog dito sa itaas. sa tingin ko, lahat ng miyembro ng pamilya ay natutulog sa ibaba. Hindi naman ganun kalaki ang pamilya. Kaya hindi, Hindi. Sila ay napakaliit o napakaliit. Medyo maliit sila. Masasabi ko. Ang relihiyosong figura nyo sa itaas, hindi ko kilala kung sino siya. siya ang Santo Papa. Nandyan sa ibaba ang pangalan. Ay nako, ang sama ko talaga dyan. Pero kahit dito sa taas, makikita mo kung saan nagsimula ang dike kung saan unti-unting nasisira ang gusali. Walang laman. Gusto ko talaga ang mga sabitan ng quote na to. Maganda at tradisyonal sila.
Sige. Medyo walang laman ang kwartong ito. Karamihan sa mga kwartong ito ay medyo walang laman. Sa tingin ko, baka may kinalaman yan doon, sa isang banda. Wala na silang mga katulong noon. At pagkatapos ay nagsimula na silang ilipat ang mga gamit palabas. Oo, malamang. Bakit may lambat dito sa taas? Ano kayang iniimbak nila rito? Mga hayop o iba pa? Hindi mga buhay na hayop sa loob ng bahay. Hindi, wala akong ideya kung ano ang iniimbak nila doon sa taas. Siguro mga bagay na ayaw nilang pasukin ng langaw o kung ano pa man. Hindi ko alam, wala akong ideya, wala rin talaga akong alam. Sige. Tingnan natin kung ano ang nasa kwartong ito dito. May ilang upuan na naiwan dito. Ay wow, hindi sila mukhang magara, pero tunay na mga Portuguese na upuan ang mga ito. Gusto ko talagang itanong yan sa'yo. Hindi ko alam ang tamang pangalan nito, pero sa tingin ko mas mahina ito, parang ganon. Hindi ko pa yan nakita dati. Ito ay gawa sa Portuguese at ang pangalan nito doon ay Vim. Pakiramdam nila, mahina talaga sila. Oo, pakiramdam nila pwede silang maghiwa-hiwalay kahit kailan. Pero talagang malakas sila. Mahina ang pakiramdam, pero talagang malakas sila, totoo. Oh, sa tingin ko mas mahina. Mas mahina. Sa tingin ko, yun ang pangalan doon. Hindi ko pa narinig yon. Pero magaganda ang mga upuan, talagang gusto ko sila. May ilan pang bagay dito sa side ng kwarto. At napakaliit din nung nandoon. Malamang isa sa mga upuan ng bata yon. Ito ay isang plansahan. Pasensya na. Nakakita ako ng isa pang litrato ng pamilya. Wow, hindi na marami ang mga alaala na naiwan. Pero may ilan pa, may ilang mga simpleng alaala ng pamilyang ito. Dito sa pasilyo, makikita natin ang Singer na makinang panahi na maganda ang pagkakatayo dito. Gumagana pa ito. Wow. Kumpleto pa ang mga bahagi, pero nawawala ang sinturon ng makinang panahi. Madalas na naming makita ang ganito sa pag-iikot sa mga abandonadong lugar. Talagang makikita mo sila kahit saan sa mundo. At makikita mo rin na napakahalaga ng kumpanyang ito noon. Ito na siguro ang pinaka-Portuguese na kwarto sa bahay na ito. Dahil sa lahat ng baul, syempre kailangan kong silipin agad ang loob nito. Mga kumot, oo. Isa ito sa mga baul na ginagamit sa paglalakbay na nabanggit natin dati. At dahil napakahalaga ng pamilyang ito noon, kaya rin nilang maglakbay. At ito mismo ang nagsisilbing maleta nila sa paglalakbay. Maraming baul. Wala nang laman ito, kaibigan. Halos wala nang natira dito. May ilan pang baul doon. Mga super baul. Oo, maganda ito. Pero parang maleta talaga ito na pangbiyahe. Magandang gawa sa balat. At meron ding maliit na banyo dito sa itaas. Wow, pati yung skylight. Oo nga. Maliit na skylight. Tingnan natin ang huling ilang kwarto dito sa itaas. Kaya ito ay wala lang. Ito ay wala lang. At ito ang natitirang kwarto na may 2 kama para sa mga katulong na dating nakatira dito. Napakasimpleng kwarto. Oo, sasabihin ko pa lang yan. Pero isang bagay na talagang makikita mo, lahat ng semento at mga istruktura ay bumabagsak na talagang simple lang. Kapag nakita ko to, iniisip ko na kailangan mo talagang muling itayo ang bahay na ganito para mailigtas ito. Oo, ang istruktura ng bahay ay delikado na. Oo. Yan ang malungkot na bahagi nito. Susubukan pa rin naming lumabas at ipakita sa inyo ang mga hardin ng lugar na ito na napakaganda rin. Tara, pumunta tayo doon ngayon. Ngayon ay nasa labas na tayo ng bahay, sa likod bahay nito. At dito makikita ninyo ang magandang estruktura ng lugar na ito. Talagang napakagarang bahay. Wow!
Gustong-gusto ko ang sunken gardens na meron tayo dito. Hindi naman ito kalakihan, pero para sa akin, napakaganda nito. Siyempre, gawa ito ng Amerikano. Lugar. May mga tiles din ito sa labas at nakasulat doon, ikaw lang. Oh, José. Yeah. What's the name of it? Pero pati pangalan ng may-ari, siguradong wala namang kinalaman pero magandang likod bahay sa palagay ko. Sige Danny, siguro dapat na nating tapusin. Pasalamatan din natin ang mga nanood ng video. Salamat sa pagkuha ng video kasama ko. Walang anuman. May link sa description. Bisitahin nyo rin ang channel ni Danny. At syempre, malaking pasasalamat sa mga taong ito at sana'y makatagpo sila ng swerte sa kanilang buhay pagkatapos nito. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel o mag-iwan ng magandang komento sa comment section. Nasa description din ang link para sa Patreon. Ayan, pwede nyo kaming suportahan at tulungan kaming makapunta sa iba't ibang panig ng mundo at mag-film ng mga kamanghamanghang lugar na ito. Sa lahat ng yan, gusto naming magpasalamat sa inyo ng sobra-sobra at magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo sa panibagong episode. Paalam, mahal namin kayo.